Idol, okay lang ba kung dimbahap siya sa paglantad ni Zaldico? Okay lang ba? Yan, sa tingin ko, isang bayani para sa akin tuturi kong bayani si Zaldico. Bakit po? Kasi, lahat ng tao nagkakamali, hindi masama magkamali, tao lang din siya, natukso lang siya ng pera. Ngayon, Tama po. ang masama, hindi masama magkamali. Ang masama, yung nagkamali ka, pero hindi mo binabago yung sarili mo. Gaya ni Bongbong Marcos, magnanako nga yung tatay, magnanako pa yung anak. Inulit-ulit nila yung pagkakamali nila. So para Hindi pa umamin. Ituturi kong isang bayani si Zaldico kasi umamin siya, sinabi niya na si Bongbong Marcos isang magnanakaw at si Martin Romualdez ay magnanakaw. Ngayon, todo iwas naman ito. Kaya si Tita Claire Castro, isa kang abogado pero wag ka naman maging bobo sa harapan ng maraming tao at Pilipino. Parang kapituko itong si Nag-aral ka, Castro eh. dati vlogger yan eh. Vlogger. Sinisiraan niya si Bongbong Marcos. Siya yung vlogger na kanina. Ayun, dahil nakakita ka lang ng 5 duling, overprotected ka. Yung mukha nyo, mas makapal pa sa pader ng flood control ng nako ninyo. Nakapal lang mukha ninyo. Lata na, merong papakitang ebidensya si Zaldico laban sa inyo. So yung mga pagmumukha ninyo dyan sa loob ng Malacanang, mas makapal pa sa pader ng flood control project. So siguro bumaba na lang kayo. Huwag nyo nang protektahan yung mga kasinungaling at pagnanakaw na ginagawa ninyo. Tama. So yun ang masasabi ko. Very good Zaldico, very good. Very good. Si Zaldico lang naman may pananagutan ka Zaldico, dapat kang bitayin kung pero Kung tutusin. tatlo kayo. Pero para sa akin, bumaba yung niya. Sentensya niya. Kasi diba, si Zaldico lang ang magpapatunay na si Marcos pati si Martin Romualdez ay talagang magnanakaw. So siya lang magpapatunay kasi siya ang magnanakaw. Kaya Bongbong Marcos, mahirap magnakaw pag marami kang kasama. Kasi pag merong hindi konti ang binigay mo, magsasalita yun. Etong si Marcos, para rin tatay niya eh. Yung dating speaker ni Marcos Sr., si Romualdez, siyang nagnanakaw para kay Marcos. Ngayong Marcos naman, si Martin Romualdez ang nagnanakaw para sa kanya. Kaya lahat ng Marcos magnanakaw yan. Kawawang Marcos. Pero ano masasabi mo kila Ping Lacson saka Ombudsman, parang walang kwenta sa kanila yung salaysay ni nilabas ni Zaldico? Yes, talagang walang saysay para sa kanila yan kasi sila, mga kamay sila at tuta sila. Yang si Ping Lacson, binoto ka pa naman namin kaso hindi namin alam na bobo ka rin pala at bayaran ka. So ngayon, naka-schedule kasi na meron silang Zoom meeting para patunayan yung mga salaysay ni Zaldico. Ngayon, dahil si Zaldico hindi sumusunod sa mga gusto ni Ping Lacson na utos ng kanyang amo, ay hindi nila tinuloy yung Zoom meet na yun. Oo, hindi nila tinuloy kasi ayaw nilang mabulgar. Yan sila Ping Lacson, sila Tuta Soto, Tito Soto. Hindi pala Tuta Soto. So, yan, kahit anong gawin nyo na, hindi nyo maitatago sa taong bayan. Yung mga kagagawa ninyo, pagnanakaw ninyo. So, ako sa inyo, magligpit-ligpit na lang kayo eh. Tama. Magligpit-ligpit na kayo kasi hindi na kayo nababagay sa ating bansa. Kaso lang parang ang kakapal ng mga mukha eh. Makakapal ang mukha nila. Si Ombudsman naman, puro ka pa-interview sa mga media, wala ka pang nalulutas na batas dyan sa Office of the Ombudsman. So, ewan ko kung bakit ka naging Ombudsman eh. Pero magaling siya magpaikot. Oo, magaling. Magaling siya magpaikot. Abogado ba naman, di ba? Oo. Magaling magsinungaling. Magaling talaga magsinungaling. Abogado yan ang trabaho ng abogado eh. Kaya ni Claire Castro, AI daw si Zaldico. Oo. AI daw yung mga pinagsasabi niya. May nabasa pa ako, ipapa-NBI mo na yung video para baka AI daw. Hindi AI yan. Talagang yan, galing mismo sa staff ni Zaldico eh. Saka nasa official page naka-upload. Zaldico. Ang mahirap pa dyan, may mga hawak na ebidensya itong Zaldico. Yun. Nakatagda pa lang uuwi si Zaldico dito sa Pilipinas after ng kanyang medical. Pinigilan siya ditong tambaluslos. Zaldico, huwag ka nang umuwi dito, utos ng ating Pangulong Bangag. Hindi umuwi itong tarantado. Ito namang bangag na Pangulo, ginamit niya lahat ng galamay niya sa administrasyon, lahat ng sa gobyerno para lang hindi makapagsalita itong si Zaldico. Talagang tatakpan nila itong mga pagnanakaw nila. Alam mo BBM, kahit 1 milyon pang truce ang bayaran ninyo at vlogger ang bayaran ninyo, hindi nyo kayang takpan at pagandahin ang administrasyon na ito. At saka tigilan nyo na rin yung pagsisi ninyo sa dating administrasyon. Kasi ang hinahanap ng taong bayan, yung ganito, yung 2025 budget ninyo sa flood control project, yung hinahanap ng tao. Hindi yung dating administrasyon. Bakit nga ba panay ang turo nila sa administrasyon Duterte mag-4 na taon na silang nakaupo? Hindi ko rin alam sa kanila kasi lahat ng tinatanong sa kanila, puro
Castro, Duterte, Davao, Duterte, Davao, Duterte, Davao. Si Claire Castro, Duterte, Davao, Duterte. Wala na bang ibang argumentative na pumapasok sa utak ninyo? Wala na ba kayong ibang vocabulary kung hindi Duterte at Davao? Kung hindi Duterte, Davao. Baka isisin nyo pa na si Andres Bonifacio ang nagnakaw ng budget ng flood control dito sa ating bansa. Mga inutil kayo. Di ba? Tama, Kung tama. sila Davao. Lahat Davao, Davao, Davao. Tapos ngayon, sabihin nila yung mga dumating na mga bus doon sa Davao ay programa doon ni President Bongbong Marcos. Lahat ng programa ni Bongbong Marcos mayroong nakalagay na bagong Pilipinas. At yung mga bus na project niya dito sa Pilipinas, walang sumasakay kasi walang airport, walang upuan. May nakatatak na bagong Pilipinas. Yung dumating doon sa Davao, sa mga electrical bus, galing ng Japan yun, si Pulong Duterte mismo ang nakipag-usap doon sa City Mayor ng Japan. Oo. Direct to direct yan. So hindi yun project ni Bongbong Marcos. Tama. Tapos gusto nila paimbestigahan yung Dolomite Beach kasi walang nangyari. Sino nagpapaimbestiga? Si Terry Ridon. Ridon. Terry Ridon, wala ka pang naipapakulong doon sa una mong investigasyon sa House of Representatives bilang chairman ng House of Ay, Representatives. nadagdagan pa. So ngayon lumipat ka na naman, wala ka pang napapatunayan, wala ka pang naipapanalo. So itong si Terry Ridon naghihiganti. Kasi dati siyang tinanggal sa Presidential Commission ng the Urban 4. Tinanggal siya ni PRRD dyan bilang chairman sa Urban 4 kasi wala siyang Dahil- ginawa kung hindi magnakaw, gumastos ng pera ng gobyerno papuntang ibang bansa. Yung mga pamilya niya, binabakasyon niya sa ibang bansa. Anong sinasabi niya? Mga stop down niya. No? Yun. Ang gamit niya niyan ay pera ng gobyerno. Kaya tinanggal siya ni PRRD bilang chairman ng Urban 4. Kaya pala naghihiganti ngayon. Kaya ngayon naghihiganti at gusto niyang paimbestiga ng Dolomite Beach kasi yan daw ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila. For your information, Terry Ridon, buong Pilipinas nilulubog ng baha. Tama. Nilulubog ng baha. At saka trabaho ng gobyerno pagandahin ng ating bansa. Anong gusto mo? Yung dating Manila ba na puno ng basura? Yung bang gusto ni Terry Ridon? Kasing pangit ang pagmumukha niya yung Manila. Di ba? Akala ko si ano lang si Abante lang ang utak ipon. Eh pati patong Terry Ridon utak ipon din pala. Ang dami yung utak ipon sa House of Representatives.